first wave ay nakapokus sa hangarin na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa iba't ibang lahi na tulad ng black and white race. Nakapokus din ang first wave sa pagtatanggal ng pag-aalipin kung kaya't ang mga babae sa panahong iyon ay nagkaroon ng hangarin na pati din ng mga babae ay bigyan sana ng karapatan upang makisangkot sa mga ginagawa ng lalaki. Tignan natin kung sa panahon ngayon ay mayroon ng nagbago. Malapit pa lang, hindi pa siya ganon ka-perfecto, ganon ka-kompletong mayroong pagkapantay ang lalaki at babae. Meron ng pagkakapantay-pantay between girl and boy. Kaso nga lang, may mga ibang aspekto pa rin na masasabi natin na may stereotyping na ito, para sa gawain ito, sa issue na to, babae lang. Pagdating sa lalaki, sa issue na to, or gawain na to, lalaki lang. Naniniwala ako na meron ng pagkakapantay-pantay sa mga lalaki sa mga babae. Sa legal perspective, dito sa case ng Philippines, there is equality between the male and the female in terms of opportunities for work, opportunities in education, and others. Kung issue ng pagkakapantay-pantay, it's not exactly equal, but we're getting there. We're reaching like parang almost the same level of for male and female. Tingin ko po wala pa rin kasi meron pa rin po na yung base lang po sa nalaman ko, meron po na pinapatupad na bibigyan po ng pagkakataon na yung mga babae sasakay lang sa iisang jeep, parang ganun. Sila lang yung nandoon, nasasakay, hindi pwedeng sumakay yung mga lalaki, ganun. Parang exclusive lang na sasakay doon yung puro babae. So parang nagkakaroon pa rin siya ng, kumbaga, hindi pa rin pantay. Kaya nga mayroon nagsabi naman din na bakit ganun, puro babae lang ang pinapaboran. Bakit yung mga lalaki parang, porket lalaki sila, hindi na sila napaboran. So sa tingin ko, wala pa rin pong pagkakapantay. Tingin ko hindi. Pero may improvement, though makikita natin sa mga yung pagbibigay ng mga rights sa kababaihan. Pero through language, makikita man natin na, di ba, yung mga expressions natin, like putang ina, like kahit through words, nasusuppress pa din yung mga babae kasi hindi, maaari namang inire-refer nila yun sa nanay nila pero hindi naman ganun. So, hindi ko pa rin nakikita yung sense ng pagkakapatay-patay in general. May times na nakakaboto ng babae sa eleksyon, pwede na silang tumakbo. But may times pa rin na hindi sila naging pagkakapantay kasi may mga babae pa rin na naa-appeal, may mga babae pa rin na nare-rape, may mga babae pa rin na yung nawawala ng power kasi nagiging submissive pa rin sila, na feeling nila wala pa rin silang kalaban. For hindi talaga nabibigyan ng mga opportunities yung mga babae patungkol sa mga panglipunang mga gawain, katulad na lang sa mga pagtakbo sa election, tapos pagdating sa trabaho, palagi na lang nakakulong sila sa bahay or doon na lang sila. Tapos ngayon, bago nga ngayon, mas malaya na sila nakakatakbo ngayon, katulad nga sila Miriam, like that. Tapos mas mayroong, tingin ko, meron ng voice yung female ngayon, lalo-lalo na meron ng SNS, social networking sites. So yun, mas nabibigyang importansya yung pagkababae natin sa ngayon. Yung mga trabaho po na dati, mga lalaki lang yung pwedeng gumawa. Kaya na rin ng mga babae. For another example, meron ng mga babae na kunyari construction worker o yung mga physical na trabaho or mga ganon. Also, yung mga rights or kunyari, for example, another example is yung voting rights ng mga babae. Dati, hindi sila pwede bumoto, pero ngayon, syempre, since sa new generation, meron na, pwede na. One is the right for voting, right of education, and so on and so forth. And it's more nowadays yung babae, mga women in general are given more attention compared to before where they're treated as more like underlings of men. Nagkakaroon ng mga rights, technically yung mga laws, di ba, binibigyan ng privilege yung mga babae. At the same time parang inuuna sila sa mga bagay-bagay. Ang focus ng second wave ay ang definisyon ng isang babae. Nung panahong iyon, madalas ilarawan ang mga babae bilang isang bagay lamang
o object sa Ingles. Ang babae daw ay second sex lamang. Parati lamang silang nasa anino ng mga lalaki at tanging mga lalaki lamang ay may kontrol sa kanila. Wala din daw kontrol ang mga babae noong unang panahon, pero paano naman ngayon? Mayroon na nga bang nagbago? Ang aking ginagawa sa ngayon para mapagdampal bilang isang babae ay yung pinapahalagahan ko yung mga kultura at yung mga nakagawiang ugali, pinapanatilihin ko pero sa pagiging conservative. Kasi may mga, let's say, nakapagsuot na tayo ng mga maikli. Pero may times din naman na binibigyan natin ng limitasyon yun na hindi sa lahat ng oras kailangan maikli ang suot natin. Kailangan matutunan tayo makibagay at maganoon din tayo makiramdam sa paligid natin kung nababastos na ba tayo at kung malapit na tayong bastusin. Hindi mo ba, yung ginagampanan ko, well, yun nga, meron tayong mga rights na, kanyari, bumoto, katulad na nga lang nagkaroon tayo ng exec body na magkaroon akong right na bumoto. And, syempre, bilang guro, ginagawa ko ang dapat na ituro sa mga bata. And, bilang babae din, mga times, may mga opportunities na ina-advocate ko na dapat, yun nga, equality rin talaga. At talaga yung meron mga discussions kami ng mga lalaki kong klase about patungkol sa ganitong mga issue. Nagagampanan ko siya sa siguro sa mga na lang, sa mga kaibigan ko rin po na yun, kapwa babae ko. Na once na alam kong pumasok sila sa isang relasyon, syempre, nandun yung, ako din yung mismong nagsasabi sa kanila, mag-ingat sila kasi baka mamaya mawalan sila ng delikadesa sa sarili nila dahil pumasok sila sa relasyon. So, pinag-iingat ko sila na dapat nandun pa rin yung iko-control nila yung sarili nila kasi pumasok sila sa relasyon eh. Siyempre, may pagkakataon na pwedeng ma-tempt sila na ma-involve sa sexual intercourse sa murang edad. So, yun yung sinasabi ko sa kanila pag na huwag nilang munang pasukan yung ganun kasi mahirap maging maagang magulang. My biggest contribution for the protection of females is to give them respect. I think that giving respect for women is actually something that they have been how do you say this? It's more like na-limit siya. I mean, in a sense, yung pagiging yung respeto hindi siya nabibigay in adequate amounts. So I think the biggest contribution that I can give is respect, and respect in general for what they do and what they believe in and what they can do. And it's actually more than that. It's just more than just simple things like house chores, but they can do much more. Yung babae noon, Pino kung kumilos, medyo palagi tayo nakadamit, di ba, parang tsaka parang bawal di tayo, parang pinagbabawalan tayo ng mga matatanda na magsusuot ng mga medyo may ikli, bawal, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga lalaki na ganun ka Ngayon, ayun, magaslaw, medyo wala nang pigil yung tawa. Tapos kung minsan pag nakakasama yung mga boys, wala nang, alam mo yun, oo, parang nagyayak pa na halos hindi naman sila parang ganyan. Yung babae noon, Maria Clara, sa bahay lang, walang ibang alam kundi mga gawaing pambahay. Tapos walang karapatan na pagtanggol yung sarili, parang gano'n. Tapos yung ngayon, empower na yung mga babae. Parang minsan nga sila pa yung nang-aabuso sa mga lalaki. Or basta matapang na or strong. Definisyon ng babae noon. At ngayon? Mainhin. Super hinhin. Talagang parang Maria Clara ang dating. Pero ngayon kasi yun nga, wala na halos delikadesa yung mga babae. Babae, bears the next generation. Parang, you can be a woman, pero hindi biologically. But then, nagkakaroon ka ng sense ng pagiging woman if you foresee and parang practice sustainable development for the next generation. Dito nakapokus ang mga usong issue tungkol sa gender equality o ang LGBTQI. Dito pumapasok ang iba't ibang diskriminasyon sa ating lipunan.
Tignan natin ang mga reaksyon ng mga PNU students and staff tungkol dito. Okay ako doon. Okay ako talaga doon. Lalo sa mga LGBT kasi may karapatan naman din talaga sila. Kahit na anong mangyari, kahit na paiba man ang kasarian nila, hindi lang talaga ako pabor yung same-sex marriage. Pero pabor ako, as individual ka, na isa kang lesbian, na isa kang bakla, okay ka lang sa as long as magandang ang iyong katangian, pasado ka sa akin. Tingin ko naman, may mga ganun parang instances na parang nade-degrade sila or parang nasasabihan sila, nade-discriminate sila. Kasi nga, meron tayong thinking about, depende rin kasi yan sa culture. So kung sa Philippines ka, medyo parang tabu na maging ganun yung isang tao. Pero kung sa ibang bansa, it's okay, natural lang yan, ganyan. And then, masasabi ko lang doon, tingin ko sa ngayon, mas open na nga tayo sa gender equality. Pero yun nga, may mga instances and opportunity na hindi natin mapipigilan na manidiscriminate sila based dun sa mga nasasabi nila, katulad na malaki yung influential nila sa lipunan, katulad nila Vice Ganda and other people na mataas sa lipunan natin. So, Hindi naman ako against sa kanila kasi ano naman sila eh. Kung depende siguro sa tao din, no? Kasi may mga talagang parang normal na tao lang din. Yan, mga lalaki babae, ganun din naman yun. Yan lang, kailangan lang natin siguro silang respeto din kasi pareho lang naman tayo. Nagkataon lang na sila, lesbian sila, tsaka gay. Kaya, pero sa akin, okay lang naman kasi wala namang masama. Yun, basta kailangan respetuhan lang siguro.